Ngunit sa kasamaang palad ng tumama ang kanyang balikat sa Demon King ay nadurog ito na tila bumangga siya sa isang malaking bagay na hindi matitibag. At siya ay tumilapon ng malakas, siya ay hindi makapaniwala sa mga nangyari at nag-aalala sa kanyang balikat na nadurog at agad na tinawag ang mga medik. Ngunit si Lev Irian ay galit na sinasabi kung ano ang kanyang karapatan upang ibangga ang kanyang maruming balikat sa kanyang hari. At agad na gumamit ng kanyang kapangyarihan, makikitang nagsisimulang mabasag ang mga bagay-bagay sa paligid at ang mga babae ay nagtataka sa nangyayari. Galit na sinasabi ng First General na bilang kapalit sa kanyang lapos tangganang ginawa ay kanyang kukunin ang bawat bahagi ng kanyang balikat at itapon ito sa mga gutom na monsters ng Demon Kingdom. Labis namang natakot ang bully nang marinig iyon, makikitang iniangat ni Lev Irian ang lalaking noble gamit ang kanyang isang kamay. Sinubukan naman pigilan ni Demon King Dazzle ang kanyang general nang bigla siyang may naramdaman na panganib na papalapit. Nararamdaman niya ang malakas na holy aura at ang boses at footsteps ay tila kanyang kilala. Makikita ang holy saint na si Sylvia na naglalakad kasama ang isang babae. Tinatanong ng babae kung bakit siya ay nakangiti, dagdag pa niya kung meron bang mga magagandang nangyari. Sinabi ni Sylvia na siya ay excited lamang sa kanyang exorcist class. Inihayag din niya ang kanyang pagtataka kung anong uri ng pag-aaral ang kanilang ibibigay para sa mga civilian. Naalala naman ni Demon King Dazzle ang kanilang naging usapan. May pagbabantang sinabi ni Sylvia na kapag kanyang sinaktan ang mga tao sa loob ng kaharian ay mananagot siya sa kanya at magpapatuloy muli ang kanilang nasimulang laban. Tumatawa ng labis si Lev Irian habang patuloy na pinaparusahan ang lalaking noble at hindi alintana ang panganib na paparating kapag sila ay nakita ng Holy Saint na may sinasaktang tao. Dahil sa labis na pangamba ng Demon King ay agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan na hyper-acceleration upang pahintuin ang oras sa loob ng 10 segundo, makikitang huminto sa pagkilos ang lahat. Makikita sa Demon King ang labis na takot dahil baka siya ay papaalisin sa akademya at kanyang mawawala ang pagkakataong matuto mula sa pag-ibig kapag sila ay nahuli ng Holy Saint. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang isa pa sa kanyang mga kapangyarihan na tinatawag na time and space control. Makikitang sinira niya ang space at agad na tinapon sa kawalan ng dalawa. Agad din niyang inislap ang kanyang daliri upang ibalik sa ayos ang lahat. Makikitang bumabalik sa ayos ang lahat ng nasa paligid hanggang sa tuluyan nangga itong maayos. Nagpatuloy ng muli sa pag-uusap ang dalawang babae at sinasabi ni Sylvia sa kanyang kasamang babae na siya ay magaling sa support at healing kaya siguradong siya ay nabuboring kapag siya ay nasa klas ng pari. Inialok naman ng babae ang Holy Saint na lumipat sa kanyang klase upang sila ay magkasama, dagdag pa niya na baka magiging masama ang kahihinatnan ng kanyang paggawa ng mga bagong kaibigan at siya ay malulungkot kapag lahat ay umalis. Bigla namang nagseryoso ang Holy Saint at nagtataka kung bakit siya nakaramdam ng sobrang lakas ng dark magic ng ilang saglit, dagdag pa niya na wala siyang sapat na dahilan upang magtagal pa sa exorcist class. Bigla namang nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita ang Demon King. Makikitang labis na pinagpapawisan ang Demon King na tinatanong si Sylvia kung siya ba ay nasurpresa nang makita siya. Tinanong ni Sylvia kay Demon King Dazzle kung bakit labis siyang pinagpapawisan. Itinanong din ng Demon King kung ano ang kanyang palagay. Napaisip naman si Sylvia na kahit anong mangyari ay siya pa din ang Demon King at may posibilidad na ang lahat ng iyon ay pagpapanggap lamang at talagang may masama siyang mga motibo. Kaya agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang eskan ang buong akademya upang mahanap kung saan nagmamula ang dark magic na kanyang naramdaman. Gumawa siya ng magic barrier at dalawang magkapatong na magic circle. Nagtataka naman ang babae kung meron bang problema at itinanong sa kanya kung bakit niya inactivate ang kanyang skills. Agad namang nagpas siya ang Holy Saint na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan at inilabas ang kanyang magic sword. Ayon kay Sylvia na upang maprotektahan ang lahat ng nabubuhay sa akademya mula sa dark magic ay kanyang gagamitin ang kanyang buong kapangyarihan.
ginamit niya ang kanyang mga skills na Atonement, Guardian Spirit, Divine Song, Angel Mercy, Radiance, Expurgo, Hand of Gladius, at ang Rate of Redemption. Makikitang labis na naguguluhan ang mga tao sa loob ng akademya dahil sila ay nakakaramdam ng blessings, ayon sa isang lalaki na kanyang nasisigurado na iyon ay kapangyarihan ng kanilang Lady Saint, nagtatakang itinanong ng isa pang lalaki kung sila ba ay inaatake. Ayon din sa isa pa na dapat silang maghanda sa pag-counter-attack, labis namang pinagpawisan at nangangamba ang Demon King kung siya ba ay nahuli. At itinatanong sa kanyang sarili kung talagang labis-labis ang galit sa kanya ng Holy Saint at kung siya ay papaalisin sa akademya ngayon din. Nagtataka naman si Sylvia kung bakit ganoon ang ekspresyon ng Demon King na tila ba may hawak itong mabigat na bagay. Dagdag pa niya na masyado niyang tinatago ang kanyang dark magic hanggang sa punto na hindi niya na ito maramdaman. Makikitang dinagdagan pa ng Holy Saint ang kanyang kapangyarihan nilalabas at siya ay sinubukang pigilan ng babaeng kanyang kasama. Muli niyang dinagdagan ang kanyang skills ng Sanctuary, Holy Veil at Sacred Ground, ngunit kalaunan ay kanya itong itinigil nang siya ay mabigang mahanap ang pinagmulang ng dark magic na kanyang naramdaman. Sinabi niya sa Demon King na hindi niya nagawang mahanap ang mga kahinahinalang mga bagay kaya hahayaan niya siya sa pagkakataong iyon ngunit kung siya ay gagawa ng mga bagay na weirdo ay sisiguraduhin niyang iyon ay may kapalit. Pinagpapawisan namang naka-thumbs up ang Demon King, itinanong ng babae kay Sylvia kung madalas ba silang mag-away ng lalaking iyon na kanyang sinang-ayunan, dagdag na tanong pa ng babae kung iyon ay away ng magkasintahan. Sinabi naman ni Sylvia na tila siya ay pinanganak upang makipaglaban sa lalaking iyon dagdag pa niya na ang lahat ng iyon ay chismis lamang dahil siya ay palaging duty para sa mga tao at walang oras para makipag-date at inisip na lalong-lalo na sa isang Demon King. Habang sa loob ng Goddess Stella Church ay naririnig na muling pinagal-aitan ang Holy Saint ng kanilang pari. Makikita namang nakasandal at pinagagalitan ang kanyang general na si Levirian sa paglabas nito ng kanyang demonic aura sa harap ng mga tao na naging dahilan ng kanyang pagpapahinto ng oras at pagsira ng space upang silang dalawa ay itapon. Nakaluhod naman humihingi ng tawad ng general na sinasabing kanya siyang utusan bilang parusa at kanyang papatayin ang daan-daang mga Hydras o ang milyong mga monster sa loob ng 24 na oras. At nakiusap na huwag siyang tanggalin bilang ang nangungunang kanyang kanang kamay. Sinabi naman ng Demon King na huwag niya na iyon isipin dahil hindi niya siya paparusahan. Napaiyak naman ang general dahil sa labis na kabaitan ng kanyang hari. Inihayag din ng Demon King na ang kanyang pinili ang sinaunang kasanayan space control upang lunukan ang isang dungeon matagal na panahon na ang nakakalipas. Agad namang itinanong ng Demon King sa kanyang general kung ano ang kanilang gagawin sa lalaking noble dagdag pa niya na ayaw niyang may dugo habang naroon sila. Sinabi ni Levirian na kanyang tinuruan ng aral ang lalaki. Ayon kay Levirian ang lalaking noble ay magiging tapat na tagasunod ng Demon King. At makikitang tila may sungay ang lalaki at sinasabi niya na ang Demon King ang pinakamalakas sa mundo at ang Demon King ang pinaka-the best sa lahat ng Demon King. Natutuwa naman ang general nang marinig iyon, agad naman niyang ginamat ang balikat at braso ng lalaki at binigyan ng regalo. Natuwa naman ang lalaki dahil hindi na siya nakakaramdam ng sakit at nagpasalamat, ngunit nang matapos ang pagpapagaling sa kanya ay labis siyang nawindang at hindi makapaniwala na isang kamay ng demonyo ang ibinigay sa kanya ngunit dahil sa mga kamay ng demonyo ay nagagawa niya ang mga bagay na hindi pangkaraniwan, itinanong naman ni Levirian kung iyon ba ay kahanga-hanga. Dagdag pa niya na huwag niya iyon ikahiya bilang kaanib ng Demon King. Labis ang tuwa ng lalaki na sinasabing iyon ay kamangha-mangha dahil nagagawa niyang sirain ang kahit anong mga bagay tulad ng pagputol ng puno gamit ang kanyang isang kamay. Naisip naman ng lalaki noble na maari niyang maabot ng mas madali ang pagiging isang knight ng simbahan hanggat may kamay siya ng demonyo, ngunit bigla ding nagbago ang kanyang ekspresyon ng kanyang mapagtanto na siya ay siguradong siya ay papatayin ng simbahan.
Habang sa Demon King Castle ay inihayag ni Leverian kay Luna na iyon ang unang pagkakataon na siya ay napunta sa space control ng kanilang hari, sinabi naman ni Luna na iyon ay tulad ng kanilang inaasahan.